Poor is a mindset. Sabihin niyo, poor is a mindset. What you do with your time and resources today will determine your future. Again, katulad ng sinabi ko na pantay-pantay yung oras natin. But what you do every day counts. Kaya kasi sa atin minsan, nagkaroon tayo ng pangtanim, ginagawa natin, kakainin natin agad, or yung funds na papasok, instead mo itanim, gagawin mo, kakainin mo na. Parang ma-invite na rin kayo nun Pero, again, poor is a mindset. Sabihin niyo, poor is a mindset. Okay. Tandaan natin to. What you do with your time and resources today will determine your future. Again, katulad ng sinabi ko na pantay-pantay yung oras natin. But what you do every day counts. What you do when you wake up, gising, patulog, it matters. Sometimes kasi, hindi, okay lang, enjoy life. Yes, okay, sige, but also, project a life that you will enjoy in the future, na hindi ka magiging pabigat. Ito yung one of the favorite verses ko sa Bible. He who is faithful with little will be faithful with much. Kung sinong pwedeng mapagkatiwalaan sa maliit na bagay, mas mapagkakatiwalaan siya sa mas malaking bagay. Di ba? Gusto natin maging milyonaryo, di ba? Magandang goal yun. Pero kung hindi ka mapagkakatiwalaan sa 1,000, hindi mo inaayos yung budget mo, paano ka mapagkakatiwalaan sa 1,000,000? Ano nakukuha nyo? Nangangarap tayo ng mga malalaking bagay, pero dun sa maliit, hinahayaan lang natin. Bakit ka mapagkakatiwalaan sa malaki? Kung ano yung sweldo nyo pagpasok, after 30 or 20 years, same sweldo? No. Gusto natin, habang nagsiserve tayo, tumataas ang sweldo natin. So, yung mangyayari nun, kaya rin may inflation is dahil sa isang business, yung mga employees gustong tumaas yung mga sweldo. So, ngayon, as a business owner, yung pagtaas ng sweldo ng team ko, ipapasa ko sa mga customer ko. Kaya tumataas yung mga bilihin. Isa yun. Siyempre, pag tumaas yung mga raw goods, mga supplies, ipapasa ngayon sa customer, tataas. Tumaas ang renta, ipapasa sa customer. So, it's really just a natural occurrence. Yung mahirap sa inflation is yung sobrang taas, destructive na yun. Mahirap na sa lipunan yun. But generally, inflation is good. So, kumusta ba yung Philippine inflation natin? Tingin nyo, okay ba yung inflation natin? Yes or no? So, normally, if it's low risk, low return, and then pagka pinasok mo yung investment mo, higher risk, higher return. Syempre naman, kung alam mong mas malaki chance kikita pera mo, mas maliit yung percentage. Pero yung volatility and uncertainty, mas malaki, mas i-compensate ka dun. Kaya mas mataas normally ang mga reward. Kanya-kanya tayo mga risk tolerances. Minsan yung iba, konting baba lang ng naging 90% yung investment, kinakabahan na. To some people, nag-50% na ng investment nila, kaya pa, all in pa. Diba? Iba-iba yan Yung importante, you know your risk profile. What I will do, I will focus more on investment. Kayo, if you want to know your risk profile, search lang kayo sa internet. Para at least alam nyo kung what type of investment suits you. Generally, the younger you are, the more risk you can tolerate. As you grow older, dapat yung mga investments na ginagawa nyo, paliit na ng paliit. Kasi yung margin for error, mas lumiliit. Kasi mas lumalaki na yung mga responsibilidad mo, yung mga bills mo. That's why you can start as early as you can. The older you age, the less risk you should take. In the future, yung nangyayari kasi sa atin minsan, nagkaroon tayo ng pangtanim, ginagawa natin, kakainin natin agad, or yung funds na papasok, instead mo itanim, gagawin mo, kakainin mo na. Why not? Lahat ng funds, as much as you can, tanim, para pagka nag-grow, mag-multiply. And investments can help you leverage what you have. What we want is, you will be prepared in the future,
And not just prepared, kasi pwede tayo mag-prepare sa future. But we need to prepare right. Sabihin nyo, right. Kasi ang dali lang mag-prepare eh. Pero ang tanong, piniprepare mo ba tama? That's why we are here. So thank you, Afslay, again, for having me. It's really an honor to be here. I hope that na-visualize nyo na may vision na, oo nga no, posible pala. Just to give you an example, sabi ko, sa Mapua ako nag-aral, engineering, ECE. Picture ko to nung college, long hair pa. Uso pa yung long hair to, parang 3 years ako hindi nagpagupit. Kasi kailangan tipid din ako sa, ayoko, mahal din yung pagupit. Gumagawa kami ng antena, kung nababasa nyo. Engineer. Anong connect nun sa investment? Ito, ako pala to. Lahat kami maiitim, pero ako to. Ayan. Second is, nung graduate ako, hindi ko practice yung engineering, nag-medrep ako. Ayan, eto na, mas hindi nyo na ako nakikita. Medrep, pharmaceutical industry, mga gamot, mga vaccine, ano connection nun sa investing? Eto pa, 5 years ako sa sales, nag-10 years ako sa full-time ministry, nagpastor ako. Nagpipreach ako regularly sa maraming tao dati. So, nag-transition ako out of full-time ministry noong 2022 lang. So, for 10 years, binigay ko yung buhay ko in serving the Lord. Full-time. Ayan, lead pastor ako niyan. Anong connection sa investing niyan? Wala. Because hindi determinant kung anong kurso nyo, ano yung trabaho nyo ngayon. What matters is, what are you doing now with what you have? Lahat naman tayo may 24 hours. Although, hindi pantay-pantay yung resources natin, but what are you doing with what you have now? Hindi ibig sabihin nasa BJMP ka, sa Army ka, sa PNP ka, limitado ka na hindi, pang mga magaling sa math. No, not necessarily. Kung gusto mong aralin, magagawa mo. Katulad nga sabi ni Seb, di ba? Mind over body. Kung gusto talaga natin, kahit pagod, kahit puyat, gagawa natin paraan. Kahit sa commute, I will make sure. Kasi gusto kong matuto sa investing, makikinig ako ng mga podcast sa YouTube. Kasi we can do whatever we like eh. Instead na mag-Facebook tayo, TikTok, or walang masama dyan. Pero if you really want to learn, maximize your time. You need to say no to something so that you can say yes to another thing. Kung nauubos yung oras mo sa ibang bagay, sa pag-entertain sa'yo, wala ka ng oras para mag-educate sa sarili mo. If you really want to invest, you invest on yourself. So, kaya ako pinakita yun because investing can be learned. Pastor ako, medrep ako, engineering yung school ko, pero I'm glad by the grace of God, nakatayo ako sa inyo. Because natutunan yan. Sabihin mo sa katabi mo, natututunan yan.